Hello and welcome for another tips and tricks. So alam nyo ba na lahat ng messages, email, at mga notification sa phone mo, ay maaring ma-spy or makita ng mga apps developer, at phone manufacturers. Ibig sabihin ng mga emails, messages sa WhatsApp at Messenger, at SMS sa phone mo, ay maaring ma-view o mabasa. Dahil may mga apps sa phone mo na may direct access sa mga messages, ang masama dito kung yung messages natin ay may mga personal data, tulad ng bank transactions o password, at ID details. So para maiwasan ito ay panoorin ang video hanggang matapos, so let's proceed. So unang step ay pumunta sa main settings ng cellphone nyo. Then scroll nyo lang at hanapin ang apps. At i-click nyo ito. At dito ay i-click yung 3 dots sa may upper right corner ng cellphone nyo. Then i-click ang special access. Then scroll up at hanapin ang notification access, at i-click nyo ito. So dito makikita nyo yung list ng mga apps na may access sa email, SMS, messages at notification sa phone natin. So dapat ay naka-turn off ang mga ito. Pero bakit nga ba dapat turn off ang mga apps dito? Try natin turn on itong isang application. So ayan, once na naka-turn on ang app na ito, sinasabi dito, Digital Wellbeing will be able to read all notification, including personal information such as contacts, names and texts of messages you received. This app will also be able to snooze or dismiss notification or take action on buttons in notification, including answering phone calls. Sinasabi din dito, this will also give the app the ability to turn Do Not Disturb on or off, and change related settings. So malinaw na sinabi dito na kayang mabasa ng app na ito yung mga text sa messages at SMS pati na mga names at contacts natin. Ibig sabihin ay hindi safe, lalo na kung may mga sensitibong messages tayo, tulad ng bank transactions, bank details, PIN or password sa mga messages or SMS sa phone natin. So kaya dapat ay naka-turn off ang mga ito, para safe and secure ang mga messages, notifications, emails at SMS natin sa cellphone. Makikita nyo na yung Android Auto lang ang naiwan na naka-turn on. Ang purpose po nito ay once na nagmamaneho ka, at nakakonect ang phone mo sa iyong kotse or sasakyan, ay kailangan ng notification access, para ma-inform ka sa mga messages at notifications sa cellphone mo. Pwede nyo rin i-search sa Google ang function ng mga apps dito upang mas maunawaan nyo kung bakit kailangan nila ng notification access. So kung sa palagay nyo ay nakatulong ang tricks natin ngayon, ay pa-like and subscribe na din. Maraming salamat po. So ayan, sana po ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon, at maraming salamat po sa mga nag-subscribe, at kung bago ka palang napadaan sa channel na ito, at gusto mo ng mga ganitong video, ay huwag po sana kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button, upang updated po kayo once na mag-upload ako ng bagong video. So thank you for watching, and God bless po sa lahat.